Babe, are you crying? Ito ang nag-aalalang tanong ni Aldrich sa akin. Kita ko ang pangamba sa mga mata niya. Bakit ka umiiyak, Atasha? What happened? Nabailing na lamang ako. Paano ko sasabihin sa kanya na ang mga luha na ito ay gawa ni Colton? Dahil parang totoong-totoo ang panaginip ko na yun. Ramdam na ramdam ko bawat halik na ginawa niya sa akin. Atasha? Muling tawag niya sa akin. Mahigpit na yakap mula sa kanya ang sunod na naramdaman ko. Yakap na puno ng iba't ibang emosyon. Hindi ko alam pero sa pakiramdam ko may takot sa mga yakap na ito ni Aldrich. Dinig na dinig ko rin ang mabilis na pagtibok ng puso nito at ang malakas na dagundong noon. Pinunasan ko ang ilang takas na luha mula sa mata ko bago bumitaw sa pagkakayakap niya. Why are you here? May nangyari ba? I was trying to call you. Bakit di mo sinasagot ang mga tawag ko? Kahit ang mga text ko. Sunod-sunod na tanong ko sa kanya na muli nakapagpaalala sa akin ng takot at kaba na naramdaman ko kahapon. I am sorry, Atasha. I'm sorry. May mga inasikaso lamang ako. Hindi ko nasagot ang tawag mo dahil sa kagustuhan kong mabilis na makabalik sa inyo ni Ashira. God, I missed you and Ashi so much. Maluhaluhang sabi niya pa habang palipat-lipat ang tingin sa akin at kay Ashira. Is everything okay, babe? Tanong kong muli. Oo naman, napagod lang siguro ako sa biyahe. Kamusta ang mga prinsesa ko? Baka sa boses ni Aldrich ang hindi ko maintindihan na kalungkutan at nag-aalala ko para sa kanya. Bukod pa ito sa pagkakonsensyang nararamdaman ko dahil sa maling panaginip na yon. Dahil si Colton lang ang laman noon at hindi si Aldrich. Babe, sigurado ka ba? May nangyari ba sa inyo ni Genova? And here you are, overthinking again. Everything is okay, babe. Pagod lang ako. But I'm here now with kuya, kaya mawawala na rin tong pagod ko. Lumayo siya sa akin at lumapit kay Ashira. Malambing niya na tinunghayan si Ashi at saka nilapitan at hinalikan sa pisngi. Miss na miss ko kayo ni Ashi. Halos 2 araw kang nawala, babe. Natatawang sagot ko. By the way, anong nangyari sa pagpupulong ninyo ng Reyna? Wala naman, di naman importante. Nakita ba kayo ni Akiro? Oo, nakita kami. Huwag mo nang alalahanin yon. Malapit na rin siyang bumalik dito. Paano na hindi ako mag-aalala? 2 kayo na hindi man lang sumasagot sa tawag o text ko simula kahapon. Pinag-alala mo ko, babe. Sumimangot pa ako sa kanya para ipakita na nagtatampo ko sa ginawa niya. Ako ang pinag-alala mo, babe. Mahinang sagot niya at kinulong ako mula sa mga bisig niya. Mahal na mahal kita, Atasha. Lagi mong tatandaan. Kahit anong mangyari, I could never hurt you. Sobrang pagmamahal na meron ako para sa'yo at para sa kambal. And if that time comes na maghihiwalay tayo, please, don't ever doubt my love for you. Pakiusap, Atasha. Huwag na huwag mong pagdududahan ng pagmamahal ko sa'yo dahil kaya kong isuko lahat ng meron ako, pati na ang buhay ko para sa'yo. Bakit mo sinasabi ang mga yan, babe? Of course, I won't ever doubt you. May tiwala ako sa'yo kaya hindi ko magagawa ang pagdudahan ka kahit kailan. You're scaring me, Aldrich. Ano ba ang nangyayari? Natatakot ako sa nararamdaman ko. Parang isang babala na naman itong nararamdaman ko. Kapag ganito ang pakiramdam ko, laging may hindi maganda na mangyayari. Wala kang dapat ikatakot. Gusto ko lang malaman mo kung gaano kita kamahal at paulit-ulit ko ipapaalala sa iyo ang pagmamahal na yon. Kasi hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Hindi ko kaya, Atasha. I told you, Aldrich, hindi kami mawawala ni Ashira. Nandito lang kami sa tabi mo. Hindi mo kailangan na matakot dahil nandito kami. Sana nga, Atasha. Sana nga hanggang dulo, kasama kita. Kasama ko kayo ni Ashira. Sana pagkatapos ng lahat ng kaguluhan ay mananatili ka pa rin sa tabi ko. Gulo? Anong gulo? May problema ba? Pagkak na tumawa si Aldrich at hinimas ang pisngi ko. Hayan ka na naman. Ang gulo na nakaraan mo kay Colton ang ibig kong sabihin. Pero wag na natin yun pag-usapan. Masaya ako na makakasama ko na kayo ulit ni Ashira. Muli ako na niyakap ni Aldrich. Hindi ko man alam ang totoong nararamdaman niya. Alam ko, may itinatago siya sa akin. Kung ano man ang nangyari sa Genova, hindi ko alam. Teka, kumain ka na ba? Gusto mo ba kumain muna? Magpapahanda ako ng pagkain. Umiling naman siya bilang pagtugon sa akin. Okay lang ako, babe. Don't keep on worrying about me. Ako nga ang dapat na nag-aalala for you and not the other way around.
Tumitig siya sa akin at kitang-kita sa mata niya ang pagmamahal para sa amin. Alam ko kung gaano kami kamahal ni Aldrich at sana isang araw masuklian ko rin ang pagmamahal na iniaalay niya sa akin. Sana maibigay ko rin ang nararapat na pagmamahal para sa kanya. Prinsesa Atasha, Prinsipe Aldrich, bati sa amin ni Nathan. Nakita ko ang pagtitigan ng dalawa kaya nagpalipat-lipat ako ng tingin sa kanila. May problema ba? Tanong ko. Agad naman na nagbawi ng tingin si Nathan. Wala, prinsesa. Baka gusto niyo nang kumain ng prinsipe? Nagpahanda ako ng pagkain para sa pagbabalik ni Prinsipe Aldrich. Sige, mabuti pa nga. Halika't kumain na muna tayo habang tulog pa si Ashira. Ako nang bahala sa munting prinsesa, Prinsesa Atasha. Tugon ni Nathan habang nakatingin pa rin kay Aldrich. Isa pa ito si Nathan na hindi ko alam kung ano ba ang tinatago sa akin. Naguguluhan ako sa mga ikinikilos nilang lahat. Sige babe, susunod ako. Magbibihis lamang ako. Paalam ni Aldrich at muli na pumasok na ng bahay. Pagkapasok ni Aldrich agad ko nang hinarap si Nathan. Sinamangutan ko siya hanggang sa pinag-cross kong aking mga braso sa aking dibdib. Nathan, be honest with me. Ano ang problema? Hindi na siya nagulat sa pagtatanong ko at marahil inaasahan niya nang itatanong ko. Walang problema, prinsesa. Ikaw, si Akiro at si Aldrich, lahat kayo, may tinatago kayo sa akin. Hindi niyo man sabihin nararamdaman ko yon. Alam ko, may problema. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ayaw niyong ipaalam sa akin? Walang problema, prinsesa. Maayos ang lahat. Sa katunayan nga, malapit nang bumalik ang prinsipe at magtatagal siya rito sa Pilipinas sa pagkakataon na to. Napataas ang kilay ko sa sinabi ni Nathan. Magtatagal dito si Aki? Bakit? Himala na mananatili dito si Akiro sa kabila ng pagiging abala niya sa palasyo. At bakit mananatili dito si Akiro ng matagal? Gusto niyang makasama si Prinsesita at oobserbahan din niya ang kumpanya na pinamamahalaan mo. Siya pa rin ang presidente, prinsesa. Naputol ang pag-uusap namin nang tumunog ang telepono ko. Naistatwa ako na makita ko sino ang tumatawag. Hindi ko alam bakit biglang nanginginig at hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Someone's calling you, Princess Atasha. Maaari mo nang sagutin ang tawag. Natauhan ako sa pagsasalita na iyon ni Nathan. Kaya kahit sobrang kabog ng dibdib ko ay sinagot ko ang tawag. Colton, let's talk. Hindi alam ni Colton kung ano ang mararamdaman ng mga oras na iyon. May halo-halong emosyon na lumulukob sa pagkatao niya. Mataman siyang nakaupo sa study niya, hindi sigurado sa mga hakbang na gagawin. Iisa lamang kanyang nasa isip sa mga oras na iyon, kaya walang ano-ano kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero doon. Ilang saglit din na ring ngunit wala pa rin sumasagot. Gusto na ni Colton na panghinaan ng loob pero pilit pa rin niyang pinatatatag ang sarili. Alam niya na sasagutin ito ang tawag. Kahit ngayon lamang ay muli siyang umaasa. At naniniwala siya na sasagot ang importanteng tao na yon at bibigyan siya ng oras. Colton, sagot sa kabilang linya. Hindi na malayo ni Colton ang unti-unting pagpatak ng kanyang mga luha. Muli na naman siyang ginugupo ng kanyang emosyon. Pilit niyang pinapatatag ang sarili. Let's talk. Tahimik lamang ang nasa kabilang linya, marahil inaalam at pilit na iniintindi ang sitwasyon at ang nais niya. Please, let's talk. Ulit ni Colton. Malalim na buntong hininga ang narinig ni Colton bago muli ng pagsasalita nito. I will see you over dinner. May mga kailangan lang akong tapusin. I will text you the address. Nakahinga ng maluwag si Colton matapos marinig ang tugon ng kausap. Thank you, sagot niya. Di na siya nabigyan ng pagkakataon na muli pang makapagsalita dahil agad na niyong ibinaba ang telepono. Pagkatapos ng tawag na yon muli napasandal si Colton. Patuloy ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata habang nagtatrabaho dito sa kondo niya. Abala si Colton sa ilang mga dokumento. Muli siya na hindi pumasok sa opisina dahil ayaw niyang makita si Leah. Nabubuhay ang galit niya sa babae tuwing nakikita iyon, lalo na't lagi ang pagbabanta nito sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya maaaring makuha ni Atasha. Sumasakit na rin ang ulo niya kakaisip. Patuloy ang mga tuhan niya sa pagbabantay kina Atasha at Ashira.
Hindi pa man lumalabas ang resulta ng DNA test, gusto niya nang proteksyonan ng mag-ina niya sa anuman nakapahamakan. Si Cole, todo bantay na rin sa kanyang mga tauhan dito sa kondo. Hindi rin nilalabas ang bata upang maiwasan na makita ng kampo ni Atasha. Kailangan niyang mag-ingat sa bawat galaw na gagawin niya. Ayaw man niyang itago ang bata sa ina nito, yun lang ang tayong paraan na naiisip ni Colton. Hindi maaari na parehong anak niya ang ilalayo sa kanya ni Atasha. Isa pa sa alalahanin ni Colton ay ang kagustuhan ng prinsipe na kapatid ni Atasha na makausap siya. Hindi niya alam kung may nalalaman yon sa pagtatago niya kay Cole. Wala siyang makitang dahilan para gustuhin siya na kausapin ito, maliban sa kung bantaan na siya dahil sa mga naging pagbabanta niya kay Atasha tungkol kay Ashira. At ang mas lalo pang nakapagpagulo sa isipan niya ay ang katotohanan na sinabi ni Cain na isang Laureus ang katulong niya at ni Mateo sa pagkidnap sa kanya. Base sa impormasyon niya, ang prinsipe na nobyo ni Atasha ay isang Laureus. Sa makatuwid, nangangahulugan lamang na bantarin sa seguridad ng mag-ina niya ang hayop na prinsipe na yon, na nobyo pa man din ng babaeng mahal niya. Colton! Narinig niya ang pagtawag ng pangalan niya ni Miguel. Maya-maya, bumukas ang pintuan sa study at niluwano ng kaibigan na may dala-dala naman muli na envelope. I got the results. Winigayway pa nito yon sa harap ni Colton bago iniabot sa kanya. Sa muli, na nanginginig na mga kamay ay inabot iyon ni Colton. Dumadagundong na naman ang puso niya sa kaba. Ito na ang oras ng katotohanan na pinakahihintay niya. Ngayon, abot kamay na niya ang katotohanan. Dahil hawak na niya ang resulta ng DNA test nila ni Ashira Colleen. Do you want me to leave? Tanong ni Miguel. Agad na siyang umiling. Alam ni Colton na kailangan niya ang suporta ng kanyang kaibigan sa pag-alam ng katotohanan. Stay, Migs. I need your support. Hindi ko alam kung kakayanin ko, kung mababasa ko rito. Alam ko na kahit ano pa man ang nararamdaman mo sa ngayon, mas nananaig ang kagustuhan mo na maging positibo ang resulta. Na ilabas ang dokumento na yan na ikaw ang ama ni Ashira. Napabuga ng hangin si Colton kahit na milya-milya nang tinatakbo ng tibok ng puso niya. Ay tama si Miguel. Gusto niya na maging totoo ang hinala niya na siya ang ama ni Ashira, na si Cole at Ashira ay magkakambal. Isang buntong hininga pa ang pinakawalan niya bago binuksan ang envelope at kinuha ang papel na nakapaloob doon. Agad na hinanap ng mata ni Colton ang ibaba ng bahagi kung saan naroon ang resulta. The probability of paternity is 99.99%. At sa muli, napaluha si Colton at wala sa kanyang nasambit. Panay pagluha at paghikbi lamang ang nagawa niya. At ng mga sandaling iyon, alam na ni Miguel ang resulta. Kumpirmado na ang matagal na ninang hinala. Kambal ang naging anak ni Atasha at kagaya ni Cole, anak din ni Colton si Ashira Colleen. Halos mapaiyak na si Miguel sa tagpong iyon ng kaibigan. Marahan niyang tinapik sa balikat si Colton. I'm happy for you, Colt. Nahanap mo na sila. Nakita mo na sila. Malapit ka na sa mga anak mo. Tango lamang naging tugon ni Colton pero masaya siya sa resulta. Nag-uumapaw ang ligaya at galak sa puso niya. Ang mga anak niya, ang mga anak na itinago at inilayo sa kanya nakita niya na at hindi siya papayag na hindi siya makikilala ng mga iyon. Hindi siya papayag na wala siyang magiging papel sa buhay ng mga iyon. Kaya gagawin niyang lahat malaman lamang na si Atasha kahit ang sasabihin nito ay tungkol kay Cole. I need to talk to her. Kailangan kong makausap si Atasha. Miguel, tama na ang pagtataguan namin. Tama na ang pananakit. Kailangan kong mga anak ko sa parehong paraan na alam kong kailangan niya rin ng mga bata. Then do it, Colt. Talk to her. Naniniwala rin ako na ito na ang tamang panahon, ang tamang oras para ilabas lahat ng katotohanan. Tama na siguro ang mga sandali at oras na parehong nawala sa inyo ni Atasha bilang magulang ni Cole at Ashira. I'm willing to admit my truth, as long as she's willing to admit her truth, Migs. At gagawin kong lahat para sa lalong madaling panahon, lumabas at sumingaw ng lahat ng katotohanan na nakatago pa. I need my kids.
I need both my kids at hindi ako makakapayag na iba ang gagawa ng responsibilidad na yon. Mas lalong hindi ako papayag na may kikilalaning ibang ama ang mga anak ko. Then do what you think is right, Colton. Nakasuporta lamang ako sa iyo, basta huwag ka lamang maging padalos-dalos at huwag mong dadaanin lahat sa init ng ulo mo. Pinapaalala ko sa iyo, isang prinsesa si Atasha. Hindi siyang parehong Atashang nakilala mo noon. Oo, alam ko. Pero siya ang nag-iisang babaeng minahal ko at minamahal ko mula noon hanggang ngayon. Tumunog ang telepono ni Colton na hudyat ng pagpasok ng isang mensahe. Kaya natigil siya sa muling pag-aalala sa mga nangyari kanina. Nang buksan niya ang telepono ay isang address ang nakita niya doon. Pagkabasa ng mensahe, mabilis niyang inayos ang mga gamit bago muling kinuha ang papel na nasa ibabaw ng lamesa niya. Kinakailangan niya ang dokumento na ito. Kakailanganin niyang patunay na ito. Kasama na ilang tauhan, dumating sa saktong oras na napagkasundoan si Colton Mijares. Giniya siya ng isang waitress sa isang pribadong kwarto sa restaurant na iyon. Kabado man ay gusto niya na matapos ang lahat ng to. Hawak niya na ang pagpapatunay at gagawin niya ang lahat para sa kanyang karapatan. Pagbukas ng pintuan sa pribadong kwarto ay kaagad na natuon ang mata ni Colton sa pares na naroon sa loob. Mabilis na nagsalubong ang kilay niya. At napakuyom ang kanyang kamao. Hindi niya inaasahan ang pagdalo ng mga tao na yon na kasalukuyan ay nasa harapan niya. Naistatwa lamang siya at nakatitig sa pares na nakaupo. Colton, bungad ng babae sa kanya na mahina ang boses. Agad tumayo ang pares upang salubungin siya. Colton, bati naman ang lalaki. Gustuhin man niya na umatras ngayon ay hindi niya na magawa. Importante sa kanya ang pag-uusapan nila ngayon, kaya kung ano man ang sadya ng tao na ito ngayon para sumama sa usapan ay sa kanya na poproblemahin. Ang mahalaga sa kanya ay mapabatid ang katotohanan. Colton, muli, tawag ng babae sa kanya. Sinenyas pa nitong upuan sa tapat nila. Agad na naglakad si Colton papalapit sa kanila, ngunit maaaninag ang galit sa mukha niya. Napailing na lamang ang lalaki, kasama ng babae sa inasal ng CEO. Pagkalapit sa lamesa, hinatak ni Colton ang upuan at padabog na umupo doon. Tumitig siya sa babae bago muling nagsalita. What are you doing here, mother? Colton. Agad na saway ng ama ni Colton na si Celsius. I requested to have dinner with you, Dad. Only you. Ngayon, hindi ko maintindihan bakit siya naririto at bakit hindi mo lang nagawang sabihin sa akin ang tungkol dito. I'm sorry, anak. Nang tumawag ka kanina, kaharap ko ang iyong ina at nakiusap siya na makita ka niya. Don't you think it's too late? Malaki na ako at hindi ko na kailangan pa ng isang ina. Sana inisip mong bagay na yan bago mo kami iniwan. Bago ka umalis ng basta-basta nang walang pasabi man lamang. Agad na napaluha si Diana sa narinig buhat sa anak. Alam niya, malaki ang galit ni Colton sa kanya dahil sa ginawa niyang pagtalikod sa mag-ama noon. Alam niya na nahihirapan siya na muling ibalik ang pagmamahal nito sa kanya sa tagal ng panahon na hindi niya inalamang estado ng anak. Colton, I'm sorry. I'm sorry, anak. Kailangan ko lamang gawin yung mga bagay na yon. Sana mapatawad mo ko. Sobra kong pinagsisisihan ang araw na umalis ako at iniwan ko kayo. Pagak na natawa ang sinukli ni Colton sa ina. Hindi niya alam kung ano nga bang mararamdaman niya ngayon. Akala ba ng kanyang ina na basta na lamang siyang makakabalik sa buhay niya nang ganon na lamang? Too late. Ngayon kung ano man ang sadya mo, sigurado ako, this does not concern me. I am here to talk to my father and not to you. Kaya kung pwede, bigyan mo kami ng privacy. Colton, what, Dad? May importante akong sasabihin sa'yo and this one does not concern her, kaya maaari na siyang umalis. Dahil wala akong plano na makipagkamustahan sa kanya. Kung ano man ang sasabihin mo sa harapan ng iyong ina. What the? Galit na bulyaw ni Colton. Colton, may dahilan kaya naririto ang iyong ina. May dahilan kaya't nais sa kanya na muling harapin at kausapin. Bigyan mo siya ng pagkakataon, anak. Nagdilim lalo ang paningin ni Colton sa babae.
Bakit ba lahat ng babaeng iniiwan siya dahil walang alam sabihin kung hindi ang may dahilan sila para gawin yon? Bakit lahat pangangatwiranan ng mga maling nagawa sa kanya? Napahimas na lamang sa kanyang batok si Colton. Hindi pa siya handang kausapin ng ina at hindi pa siya handang alamin ang dahilan nito. Listen, Dad. I really need to talk to you. Alone. I'm willing to talk to her but not right now. Marami pang mga bagay na dapat akong ayusin at unahin kaysang pakinggan ng mga rason at dahilan niya na hindi naman importante sa akin ngayon. Sana noon pa, naisipan niyang magpaliwanag at baka sakali na matanggap ko pa. Tinapunan pa ni Colton ang masamang tingin ng ina nang sabihin niya ang bagay na yon. It's okay, Celsius. Lalabas muna ako dahil mukhang importante ang sadya ni Colton sa'yo. Muling tiningnan ni Diana ang anak. Hiyang-hiya siya na harapin si Colton pero alam niya, kailangan niya nang ipaalam ang katotohanan. Sana lamang maging handa ng anak niya na kausapin siya sa lalong madaling panahon. Bago pa siya maunahan ng mga Altamirano na pagtigpi-tagpiin ang mga sekreto na pilit niyang itinatago. Colton, patawarin mo ko, anak, and I really hope to talk to you. Sana bigyan mo akong pagkakataon na makausap ka sa lalong madaling panahon. Pagkawi ka noon, agad siyang tumayo at lumabas ng kwarto si Diana. Napasandal na lamang si Celsius at hindi malaman kung anong sasabihin kay Colton upang mapaliwanagan ng anak na bigyan ng pagkakataon na kausapin ang kanyang ina. Nagsisisi rin si Celsius na sana inamin niya na kay Colton ang tunay na dahilan ng paglayo ng babae. At baka sakali na hindi ganito kalaki ang galit na nararamdaman nito. Muli, tiningnan ni Celsius ang anak. Hindi niya mabasa ang samot-saring emosyon nito. Ano ang gusto mo na pag-usapan? Bakit ka biglang nakipagkita? May problema ba? Sunod-sunod na tanong niya. Nang marinig ang tanong ng ama, agad nagbago ekspresyon sa mukha ni Colton. May maliit na ngiting sumilay sa mga labi nito. Nilabas niya ang daladalang papel at inilapag iyon sa harap ng ama. Nagtataka man, kinuha yon ni Celsius. Binuksan niya iyon at nang mabasa ang nilalaman noon ay isang ngiti rin ang sumilay sa kanya. Congratulations, Colton. You are definitely a father and not just one, but two. Matinik pa rin talaga ang dugong Mijares. Natatawang sabi niya bago tumayo at nilapitan ng anak para yakapin. Hindi naging malapit si Colton sa kanyang ama simula nang umalis ang ina kaya hindi niya inaasahan ng pagyakap na iyon. Ngunit mas lalo nagdiwang ang puso niya nang muli maramdaman ang pagmamahal ng ama. I am just so happy, Dad. Tama ako. Tama ang kutob ko na sa akin sila. Kaya pala, ang gaan-gaan naman agad ang pakiramdam ko sa mga bata sa unang kita ko pa lamang sa kanila. Hindi ko pa man nakikita si Ashira, sigurado ko, kamukhang kamukha mo rin siya, gaya ni Cole. Hindi may pagkakailang anak mo sila. It is just overwhelming. Dad, ano ang plano mo ngayon sa mga bata? Kay Atasha, muling tanong ng ama. Ipapakita ko ito sa kanya at kailangan ko ng tulong mo. Dad, alam ko na hindi magiging madali ang laban kong to. Prinsesa at prinsipe ang kakalabanin ko dahil sa katotohanan ng hawak ko at ito rin ang rason kung bakit gusto kitang makausap bago ako makipagharap kay Atasha. Please help me, Dad. Kailangan ko ng tulong at ng mga koneksyon mo. Kailangan kong mabawi ang mga anak ko and I'm ready to tell her the truth about Cole as long as she tells me the truth about Ashira. Agad tumango ang ama ni Colton na si Celsius. Alam niya na hindi madedehado ang anak niya dahil isa ring reyna ang ina nito. Ang di niya lang alam paano matatanggap ni Colton ang katotohanan tungkol sa kapatid niya, sa ina.